Nakatayo sa paliparan ng Dubai nang walang phone, pitaka at tiket pauwi. Pinanood ko ang asawa ko ng 7 taon na naglaho sa business class lounge na tila hindi ako kailanman nag-exister. Kinanselan niya lang ang return flight ko sa pinakamalalang away ng aming pagsasama. Iniwan akong stranded 11,000 kilometers mula sa amin na walang dala kundi ang suot kong mga damit. Doon lumapit sa akin ang isang babaeng naka-Chanel suit at may diamanteng hikaw na kasing laki ng ubas at ibinulong ang 6 na salitang magpapabago sa lahat. Magpanggap kang asawa ko ngayon din. Ang pangalan ko ay Mateo Hernandez at 48 oras ang nakalipas akala ko ay ayos na ang lahat. Kasal ako kay Reyna Alcantara, anak ng real estate mogul na si Carlos Alcantara na ang yaman ay nagmukhang barya lang sa aking kinikita sa software consulting. 7 taon na kaming magkasama, 5 taon ng kasal, at ginugol ko ang oras na yon para patunayan na hindi lang ako isang lalaking nakisawsaw sa yaman. Ang biyahe sa Dubai ay dapat na anibersaryo namin. Pinlano ni Reyna ang lahat. First class tickets, Burj Al Arab Hotel, pribadong tour sa disyerto. Gusto niyang ipakita ang mundong kayang bilhin ng pera niya at parang tanga na pumayag ako kahit alam kong magpapaliit ito sa akin sa bawat marangyang gastos. Nagsimula ang away sa huling umaga namin sa almusal. Nakaupo kami sa underwater restaurant ng hotel, na paliligiran ng mga aquarium, nang tumunog ang phone ni Reyna sa ika-15 na pagkakataon sa loob ng 10 minuto. Pwede mo bang itabi yan? Tanong ko. Pilit na pinagaan ng boses. Dapat nating ipinagdiriwang ang anibersaryo natin. Tumingin si Reyna sa screen at sumimangot. Trabaho ito, Mateo. Matatapos na ang deal sa Singapore ngayon. Laging trabaho, sabi ko, at naramdaman ko ang inis sa boses ko. Nasa isa tayo sa pinakamagandang lungsod sa mundo at ginugol mo ang buong biyahe sa mga conference call. Tumingin siya sa akin at may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Inis, siguro, o pagkadismaya. Ang iba sa atin ay may mga responsibilidad na hindi tumitigil dahil lang nakabakasyon tayo. Ang pahiwatig ay nanatili sa pagitan namin na parang ikatlong tao sa mesa. Mayroon siyang totoong responsibilidad. Ako ay may maliit lang na consulting business. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ko. Bumuntong hininga si Reyna at inilapag ang phone niya. Ibig sabihin ay hindi lahat kayang humiwalay ng tuluyan sa realidad, Mateo. Ang kumpanya ng pamilya ko ay may 3,000 empleyado. Ang mga desisyon ko ay nakaaapekto sa mga buhay. At anong ginagawa ko? Naglalaro ng computer? Hindi ko sinabi yan. Hindi mo na kailangang sabihin. Lumala ang away mula noon. Taon ng sama ng loob ang lumabas sa pagitan ng mga kagat ng Eggs Benedict at sariwang mangga. Inakusahan niya akong insecure sa tagumpay niya. Inakusahan ko siyang ginagawang transaksyon ang aming kasal. Sabi niya, ay wala akong utang na loob sa ginawa ng pamilya niya para sa atin. Sabi ko, ay hindi ako kailanman humingi ng anuman sa kanila. Nang makarating kami sa airport, hindi na kami nag-uusap. Si Reyna ang nag-asikaso ng lahat sa check-in dahil wala ang pangalan ko sa corporate travel account ng pamilya nila. Nakatayo lang ako doon na parang maleta habang mabilis siyang nakikipag-usap sa Arabic sa kinatawan ng airline. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng elegante habang inaayos ang mga boarding pass. Heto, sabi niya, sabay abot ng boarding pass ko nang hindi tumitingin sa akin. Gate B7. Alis ng flight sa loob ng 2 oras. Dapat ay sinuri ko ang pass, tiningnan ang detalye, pero masyado akong galit, nasaktan at nakatuon sa pagpapanatili ng natitira kong dangal. Magkahiwalay kaming dumaan sa security. May premium pass si Reyna na nagpauna sa kanya habang ako ay nakapila sa regular na linya. Pagkalampas ko, wala na siya. Nakahanap ako ng tahimik na sulok malapit sa gate at sinubukang kumalma. Maayos pa ito. Lahat ng kasal ay may pagsubok. Pag-uwi namin mag-uusap kami, baka mag-counselor. Maayos din ito. Doon lumitaw si Reyna sa harap ko, hila ang kanyang Louis Vuitton na maleta. Hindi ko na kaya ito, sabi niya. Malamig ang boses. Reyna, naman. Pareho tayong galit. Umuwi na tayo at hindi, singit niya. Tapos na ako, Mateo. Tapos na sa pagpapanggap na ang kasal na ito ay may saysay. Tapos na sa panonood sa iyong pagtatampo tuwing tumutulong ang pamilya ko.
Tapos na sa pakiramdam na may kasalanan dahil ako ay matagumpay. Hindi ko hiniling na makaramdam ka ng ganoon, sabi ko. Sabay tayo. Gusto ko lang maramdamang pantay na kapareha at hindi charity case na itinatago mo lang. Tumawa si Reyna at iyon ang pinakamasakit na tunog na naramdaman ko sa kanya. Pantay na kapareha? Mateo, maging tapat ka. Pamilya ko ang nagbayad sa bahay natin. Ang koneksyon ko ang nagbigay sa iyo ng kalahati ng kliyente mo. Kung wala ako, nagtatrabaho ka pa rin sa madilim na studio apartment sa Cubao. Bawat salita ay parang kutsilyo, tumpak at sadya. Uuwi na ako, patuloy niya. Mag-isa, kailangan ko ng espasyo para mag-isip kung anong gusto ko. Sige, sabi ko. Nanaig ang pride sa isip ko. Magkaroon ka ng magandang flight. Tumalikod siya at naglakad patungo sa business class lounge nang hindi lumingon. Naupo ako ng 30 minuto pa sa pagitan ng galit at panghihinayang. Siguro dapat akong mag-sorry. Siguro dapat siya. Siguro dapat kaming dalawa. Nang tawagin ang boarding, kinuha ko ang gamit ko at pumila. Sinsyan ng agent ang Pasko, sumimangot at sinsyan ulit. Pasensya na po sir, sabi niya. Ang kanyang punto ay nagpatunog sa kanyang salita na mas humihingi ng paumanhin. Ang tiket na ito ay kinansela na. Ano? Hindi, imposible yan. Pakisuri ulit. Nag-type siya sa computer, ang ekspresyon ay naging hindi komportable. Kinansela ang ticket, 15 minuto ang nakalipas ng account holder. Wala kang autorisasyon na maglakbay sa reserbasyong ito. Ang mga salita ay tumama sa akin ng malakas. Ang asawa ko. Kinansela ng asawa ko ang ticket ko. Hindi ko pwedeng talakayin ang detalye, sir, pero hindi ka autorisadong sumakay. Isakay niyo ako sa ibang flight. Babayaran ko. Natatakot po ako na lahat ng flight papuntang Maynila ay puno na para sa susunod na 3 araw. Sagad na ang mga credit card ko sa pagsabay sa lifestyle ni Reyna. Ang iba ay nasa joint account na kontrolado niya. Sir, kailangang tumabi na po kayo. Nakaharang kayo sa linya. Umalis ako sa gate na tuliro. May mga pamilyang sumasakay. May mga negosyanteng tinitingnan ng phone. May mga magkasintahang magkahawak kamay. Normal na mga taong namumuhay ng normal. Inilabas ko ang phone para tawagan si Reyna para magmakaawa na ayusin ito. Doon ko nalaman na hindi gumagana ang phone, walang serbisyo. Kinansela rin niya ang international plan ko. Nakatayo ako sa gitna ng Dubai International Airport, pinapanood ang flight ng asawa ko pa Maynila na umaalis na sa gate sa kabila ng malalaking bintana. Nasa eroplanong iyon siya, marahil sa kanyang first class pod, umiinom ng champagne, kampante, na wala na ako. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-hit ang subscribe button at magkomento sa ibaba tungkol sa panahon na naramdaman ninyong wala kayong kapangyarihan. Ang inyong pakikilahok ay tumutulong sa amin at binabasa ko ang bawat komento. Pindutin din ang like button para mas marami ang makahanap nito. Ngayon, balik tayo sa nangyari. Kailangan kong mag-isip. Nakahanap ako ng upuan malapit sa mga duty-free shop at sinuri ang sitwasyon ko. Walang phone, walang pera kundi 2,200 sa pitaka, walang credit card na hindi sagad, walang paraan para umuwi. Pwede akong tumawag sa embahada pero anong gagawin nila? Hindi ako nasa panganib. Hindi ako biktima ng krimen. Lalaki lang ako na iniwan ng mayamang asawa. Baka tumulong sila kalaunan pero ang kalaunan ay baka abutin ng ilang araw. Pwede kong tawagan ang kapatid kong si Teodoro. Magpapadala siya ng pera kung mayroon siya. Pero si Teo ay guro na may 3 anak. Wala siyang 450,000 na nakatabi. Namatay ang tatay ko 2 taon na ang nakalipas. Ang nanay ko ay umaasa lang sa pensyon sa isang retirement community sa Davao. Ang paghingi ng pera sa kanya ay papatay sa kanya sa pag-aalala. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ay talagang mag-isa at walang kalaban-laban. Doon ko napansin ang babae. Nakatayo siya mga 20 talampakan ng layo, nagkukunwaring tumitingin sa phone, pero nararamdaman kong tinitingnan niya ako. Nasa 40s ang edad, mamahalin ang suot na may elepante na nagmumula sa yaman ng pamilya. Ang Hermes bag niya ay malamang na mas mahal pa sa kotse ko. Tumingin siya, nahuli akong nakatingin, at lumapit ng may kumpiyansa ng taong hindi pa kailanman nahindian sa buhay. Pilipino ka, sabi niya. Hindi iyon tanong. Oo, sagot ko, nalilito. Paano mo nalaman?
Ang sapatos, sabi niya, sabay turo sa aking Nike sneakers. At ang paraan ng pag-upo mo, ang mga taga-ibang bansa ay hindi ganyan umupo. Sige. Naupo siya sa tabi ko nang hindi nagtatanong. Inilagay ang bag sa pagitan namin. Hulaan ko, problema sa asawa. Tumawa ako ng mapait. Paano mo nalaman? Nakita ko na ang tingin na yan sa sarili ko mga 6 na buwan na ang nakalipas. Inabot niya ang kamay niya. Victoria Banal. Mateo Hernandez, sabi ko, nakipagkamay. Kaya, Mateo Hernandez, na-stuck ka ba rito o sadyang nag-iisip lang ng mga desisyon mo sa buhay? Dahil sa pagiging direkta niya, sinabi ko ang lahat. Tungkol kay Reyna, tungkol sa kinanselang tiket, tungkol sa pagiging stranded ng walang phone at pera. Nakinig si Victoria nang hindi sumisingit, neutral ang mukha. Nang matapos ako, nanahimik siya sandali. Sabi niya, mag-aalok ako sa'yo at kailangan mo akong pagkatiwalaan ng lubos. Kaya mo ba? Hindi pa kita kilala. Eksakto, kaya wala akong dahilan para magsinungaling. Lumapit siya. Sa loob ng 20 minuto, may lalaking papasok sa mga pintong iyon. Ang pangalan niya ay Gregorio Tolentino at siya ang dati kong asawa. 6 na buwan na niya akong sinusundan simula nang mag-file ako ng diborsyo. Ang restraining order ay hindi applicable sa ibang bansa. Hindi ko maintindihan. Sinundan niya ako rito, patuloy ni Victoria. Alam niyang mag-isa ako. Akala niya ay matatakot niya ako para bumalik sa kanya. Tumingin siya sa akin. Pero kung hindi ako mag-isa, kung kasama ko ang bago kong asawa, aatras siya. Sa ngayon, gusto mong magpanggap akong asawa mo? Gusto ko lang tumayo ka sa tabi ko at magmukhang kabilang doon kapag dumating siya. Iyon lang. Bilang kapalit, pauuwiin kita. First class ticket, flight ngayong gabi, plus 560,000 cash para sa abala mo. Mukhang baliw. Mukhang scam. Pero tiningnan ko si Victoria Banal at may nakita akong pamilyar. Desperasyon na nakatago sa mamahaling damit at perpektong makeup. Bakit ka magtitiwala sa estranghero? Tanong ko. Dahil ang estranghero ay hindi ka matatraidor. Wala silang inaasahan, walang kasaysayan, walang panakot. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi tulad ng mga asawa. Bago ako makasagot, hinawakan niya ang kamay ko. Nandito na siya. Sumunod ka lang sa akin. May lalaking lumitaw sa pasukan. Matangkad, maputi ang buhok, suot ang suit na mas mahal pa sa sahod ng karamihan sa isang buwan. Sinuri niya ang karamihan na parang maninila. Tumayo si Victoria, hila ako. Ipinulupot niya ang braso sa baywang ko ng natural at malambing. Darling, sabi niya nang malakas para marinig. Magkape muna tayo bago ang flight? Sumabay ako, inakbayan siya. Sige, mahal ko. Nakatitig si Gregorio sa amin. Naglakad siya papalapit, ang mukha ay nagbago mula sa determinasyon tungo sa kalituhan at galit. Victoria? Sabi niya paglapit, binaliwala ako. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Gregorio, sagot ni Victoria, mahinahon pero matatag. Ang mga abogado na ang bahala sa lahat. Sino ito? Tanong ni Gregorio, nakatingin na sa akin. Ito si Mateo, sabi ni Victoria, ang asawa ko. Namula ang mukha ni Gregorio. Asawa mo? Kasal ka pa sa akin. Sa katunayan, natapos na ang diborsyo 3 linggo na ang nakalipas. Malalaman mo yan kung binasa mo ang mga papel na ipinadala ng abogado mo. Piniga niya ang baywang ko. Kami ni Mateo ay nagpakasal sa Monaco noong nakaraang linggo. Di ba mahal? Oo naman, sabi ko, pilit na nagpapakaseryoso. Magandang seremonya, maliit, pribado, gaya ng gusto ni Victoria. Tiningnan ako ni Gregorio na tila iniisip kung sulit ba ang gulo. Nagsisinungaling ka, sabi niya sa huli. Laro lang ito. Maniwala ka sa gusto mo, sabi ni Victoria. Pero naghihintay ang driver ko at ang flight namin ay aalis na. Halika na, Mateo. Naglakad siya palabas at sumunod ako, inaasahang hahablot si Gregorio, pero nanatili lang siyang nakatayo doon nang may matinding galit. Hindi kami nag-usap hanggang sa makalabas kung saan may naghihintay na itim na Mercedes. Isang driver ang nagbukas ng pinto at pumasok si Victoria. Nag-atubili ako sandali bago sumunod. Umalis ang sasakyan at huminga ng malalim si Victoria na wala ang tensyon sa kanyang katawan.
Salamat, mahinang sabi niya. Alam kong kakaiba yon, pero hindi mo alam kung gaano mo ako tinulungan. Delikado ba talaga siya? Tanong ko. Hindi gusto ni Gregorio ang matalo, sagot ni Victoria. At lalo na ang matalo sa taong tingin niya ay mas mababa sa kanya, na lahat naman. Tumingin siya sa akin. Totoo ang sinabi ko. Pauuwiin kita ngayong gabi. First class at ang pera, pero may isa pa akong pakiusap. Anong pakiusap? Manatili ka sa akin hanggang sa umalis ang flight ko. Hindi susubok si Gregorio kung alam niyang may kasama ako, pero kung makikita niya akong mag-isa, hindi na niya itinuloy. Sige, narinig ko ang sarili kong nagsabing, mananatili ako. Ngumiti si Victoria sa unang pagkakataon at nagbago ang mukha niya mula elegante tungo sa pagiging totoo. Tanga ang asawa mo, alam mo ba yon, ang iwan ka ng ganon? Siguro sasabihin niyang pinalalaya niya ang sarili niya. Ganon din yon, sabi ni Victoria. Kapag iniwan mo ang taong pinangakuan mong mamahalin, sinasabi mo sa kanila na hindi sila mahalaga. Ginugol namin ang 3 oras sa Emirates Business Lounge, isang lugar na sobrang luhong, nagmukhang simple ang definisyon ni Reyna ng ginhawa. Binilhan ako ni Victoria ng damit sa duty-free, bagong phone na may international plan at pagkain na mas mahal pa sa grocery ko sa isang linggo. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko habang nakaupo kami sa mga pribadong pod. Dahil kaya ko, simpleng sagot ni Victoria. At dahil 6 na buwan ang nakalipas, nandoon ako sa kinalalagyan mo, mag-isa, walang lakas, umaasa sa taong ginamit iyon para kontrolin ako. Uminom siya ng alak. Pinaramdam ni Gregorio na maliit ako sa loob ng 15 taon, kinumbinsi akong hindi ako mabubuhay nang wala siya, na ang pera at pangalan niya lang ang nagbibigay sa akin ng halaga. Anong nagbago? Naman ako ang ari-arian ng lola ko, P2 bilyon, na walang habol si Gregorio. Bigla, hindi ko na siya kailangan. Ngumiti siya. Hindi pa rin niya ako napapatawad doon. Tumunog ang bago kong phone. Si Teodoro, ang kapatid ko, ay sinusubukan akong tawagan. Nag-text ako sa kanya kanina, pero ngayon ay tumatawag siya. Hoy, sagot ko. Mateo, ano bang nangyayari? Tumawag si Reyna kay nanay na umiiyak, sabi ay iniwan mo raw siya sa Dubai. Naramdaman ko ang galit sa dibdib ko. Iniwan ko siya, Teo? Kinansela niya ang tiket ko at iniwan akong stranded sa airport nang walang phone at pera. Katahimikan. Seryoso ka ba? Seryosong seryoso. Nakauwi lang ako dahil may estrangherong naawa sa akin. Diyos ko, Mateo, hindi ko kailanman nagustuhan si Reyna, pero ibang klase ang lupit na ito. Oo nga, mukhang ang kasal namin ay peke na pala matagal na. May kailangan ka ba? Susubukan kong mag-ipon ng pera. Ayos na ako, sabi ko, sabay tingin kay Victoria. Pero salamat, Tay. Tatawag ako paglapag ko. Pagkababa ko, sabi ni Victoria. Binabago na niya ang kwento. Ginagawa ang sarili niyang biktima. Paano mo nalaman? Dahil iyan ang ginagawa ng mga taong tulad ni na Gregorio at Reyna. Hindi nila maamin na sila ang kontrabida sa sarili nilang kwento, kaya binabaluktot nila ang realidad hanggang sa sila ang nagmakaawa. Ibinaba ni Victoria ang baso. Huwag mong hayaang makalusot siya. Anong dapat kong gawin? Sa kanya ang lahat ng pera, kapangyarihan at abogado. Idokumento mo ang lahat, sabi ni Victoria. Bawat text, email, bawat saksi sa ginawa niya ngayon. Sabihin mo ang panig mo bago niya malibing ang katotohanan gamit ang impluensya ng pamilya niya. Inilabas niya ang phone niya. Sa katunayan, tatawag ako. May kilala akong dalubhasa sa mga high-asset divorce. Sisiguraduhin niyang protektado ka. Pagkaraan ng 2 oras, nakaupo ako sa first class ng Emirates Flight 202 pa Maynila, may baso ng champagne at 560,000 cash sa bag na binili ni Victoria. Nasa 3 row siya sa unahan ko. Nagbabasa, binibigyan ako ng espasyo, pero paminsan-minsan ay lilingon para tingnan kung ayos lang ako. Lumapit ang flight attendant, dala ang mainit na tuwalya at menu na parang nobela. Inisip ko si Reyna, marahil ay lumalapag na sa Maynila, marahil ay tinatawagan na ang tatay niya para gumawa ng kwento kung paano ko siya ipinahiya sa Dubai. Pero naalala ko ang sinabi ni Victoria. Huwag mong hayaang makalusot siya. Inilabas ko ang bagong phone at nagsimulang mag-type. Bawat detalye ng nangyari, bawat masakit na salitang sinabi ni Reyna, bawat sandali ng pag-iwan sa akin.
Hindi ko hahayaang baguhin niya ang kasaysayan. Hindi sa pagkakataong ito. Nang lumapag kami sa Naya makalipas ang 12 oras, sabay kaming dumaan sa customs ni Victoria. Sumuko na siguro si Gregorio sa kanyang paghahabol. Habang kinukuha ang gamit, binigyan ako ni Victoria ng business card. Abogado ko yan, sabi niya. Sabihin mong ako ang nagpadala sa iyo. Gagawin niyang pro bono ang kaso mo bilang pabor sa akin. Victoria, sobra-sobra na ang ginawa mo. Sapat lang ang ginawa ko, singit niya. At Mateo, huwag kang babalik sa bahay na yon. Manatili ka sa kapatid mo, sa hotel. Kahit saan, huwag lang kay Reyna. Sa oras na pumasok ka sa pintong iyon, binibigyan mo siya ng pahintulot na itrato ka ng ganito. Asawa ko pa rin siya sa ngayon, sabi ko. Pero pwedeng magbago yon, sabi ni Victoria. Magtiwala ka, iyon ang pinakamagandang desisyong gagawin mo. Niyakap niya ako, mabilis at formal, at naglaho sa karamihan kasama ang kanyang driver. Nakatayo ako sa arrival hall, pagod, galit, at may pag-asa. Tumunog ang phone ko sa text mula kay Reyna. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Tinitigan ko ang mensahe, saka nag-reply. Kausapin mo ang abogado ko. Saka ko tinawagan si Teo at nakiusap na makitira muna sa sofa niya. Pumayag siya agad, walang tanong-tanong. 8 buwan ang itinagal ng diborsyo. Sinubukan ni Reyna ang lahat. Sinabing iniwan ko raw siya sa Dubai nang bababae raw ako. Nagnakaw sa kumpanya nila. Pero malupit ang abogado ni Victoria at higit sa lahat, handa siya. Mayroon kaming dokumentasyon. Ang kinanselang ticket, records ng phone, pahayag ng saksi mula sa gate agent na nakakita sa pangalan ni Reyna sa kanselasyon. Ang settlement ay hindi ganoon kalaki, pero patas. Nakuha ko ang kalahati ng equity sa bahay na agad kong ibinenta. Nakakuha ako ng sapat na pera para simulan ulit ang consulting business ko nang hindi umaasa sa pamilya ni Reyna. Higit sa lahat, nakuha ko ang respeto sa sarili ko. Si Reyna, ayon sa mga kaibigan, ay nagpakasal sa isang hedge fund manager 6 na buwan matapos ang diborsyo. Isang taong kabilang sa mundo ng pamilya nila na nakakaalam na mas mahalaga ang pera kaysa pag-ibig. Sana ay masaya sila. Totoo iyon. Para sa akin, natutunan ko na minsan ang pinakamasamang sandali ay paghahanda lang sa mas magandang bagay. Minsan ang maiwan sa airport ng taong nangakong mamahalin ka ay kailangan para maalala mo kung sino ka bago mo pinaliit ang sarili mo. Itinayo ko ang negosyo ko mula sa wala, nakatuon sa mga kliyenteng mahalaga ang galing kaysa koneksyon. Mas maliit ito kaysa dati, pero akin ito. Walang pera ng pamilya. Walang corporate accounts na hindi ko pinaghirapan. At 6 na buwan matapos ang diborsyo, nakatanggap ako ng text. Nabalitaan kong malaya ka na. Congratulations, Victoria. Nagkape kami ng sumunod na linggo. Hindi bilang tagapagligtas at biktima, kundi bilang 2 taong nakaligtas sa kani-kanilang impyerno at naging mas matatag. Hindi ko sinasabing nagibigan kami. Ang buhay ay hindi fairy tale, pero naging magkaibigan kami. Totoong kaibigan. Ang uri na nakakaintindi kung paano buuin muli ang sarili. Sinabi ni Victoria na tumigil na si Gregorio matapos kaming makitang magkasama. Ang kahihiyan na may pumalit sa kanya ang nakasira sa kanya. Anuman ang obsession niya, nakakuha si Victoria ng restraining order na gumana. Ibinenta niya ang shares niya sa kumpanya nito at lumipat sa ibang bansa para magsimula muli. Huling balita ko, nakikipag-date siya sa isang marine biologist na nag-aaral ng coral reefs at walang kahit isang designer suit. Tungkol kay Reyna, nabalitaan ko kay Teo na nakita niya ako sa isang restaurant noong 1 buwan kasama si Victoria. Tumatawa kami sa isang bagay, naghahati sa isang bote ng alak, namumuhay ng walang bigat ng mga ekspektasyon. Sabi ni Teo, mukhang galit si Reyna. May ibinulong daw siya sa asawa niya na nagpapakapit sa kamay nito ng mahigpit. Hindi ko alam ang sinabi niya. Wala akong pakialam. Pero gusto kong isipin na tungkol iyon sa pagbabago ko, kung paano ako naging mas masaya, kung paano naging pagkakamali ang pag-iwan sa akin. Dahil pagkakamali iyon, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Itinapon niya ang isang taong mamahalin sana siya sa anumang hirap, na magtatrabaho para ayusin ang kasal, nalulunukin ang pride para lang maging masaya siya. Sa halip,
Nakakuha siya ng taong kapantay niya sa papel, pero hindi kailanman makikilala ang totoong siya sa likod ng lahat ng yaman at pagpapanggap. At ako ay nakakuha ng mas mabuti. Nakuha ko ang sarili ko. Nakatayo sa airport sa Dubai, iniwan at mag-isa, akala ko tapos na ang buhay ko. Akala ko nawala na ang lahat ng mahalaga. Pero mali ako. Hindi ko nawala ang lahat. Nawala ko lang ang mga bagay na pumipigil sa akin na maging kung sino talaga ako. Ang araw na kinansela ni Reyna ang tiket ko ay hindi ang dulo ng kwento ko. Ito ang simula kung saan ako na ang bida sa halip na suportang tauhan lang sa kwento ng iba. At ang estrangherong nagpanggap na asawa ko ng hapong iyon. Tinuruan niya ako ng pinakamahalagang aral. Minsan ang kabutihan ng mga taong walang utang na loob sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa lupit ng mga taong nangako sa iyo ng lahat. Kung nakarating ka rito, salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung naramdaman mo ng maiwan, matraidor o pinaliit ng taong dapat ay nagmamahal sa iyo, alamin mong may buhay pagkatapos nyon. Mas mabuting buhay, mas matatag na buhay. Ang halaga mo ay hindi itinatakda ng kung sino ang nananatili o umalis. Itinakda ito ng kung paano mo bubuuin ang sarili mo. At minsan, ang pinakamagandang mangyayari sa iyo ay ang maiwan sa isang paliparan na may 2,200 lang at ang kabutihan ng isang estranghero. Dahil doon mo matututunan kung ano ang tunay na kakayahan mo.